Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita sa ikinasang pagdinig ng House Pro Anomalous Flood Control Project ng mababang kapulungan ng Kongreso ay tila sinubukan umanong gisahin, takutin, ginapang at di pa nakontento. Ginamitan pa ng Biblia ni Representative Pastor Benny Abante para lang di umano idawit ang pangalan ng mga Duterte at ang dating administrasyon tungkol sa kontrobersyal sa di umano'y maanumalyang bilyong-bilyong flood control projects ng bansa na siyang sobrang nagpahirap magpasa hanggang ngayon sa maraming Pilipino. Nag-viral sa mundo ng social media ang di umano'y leak video ni Benny Abante na ayon sa ilan tila sinubukang ginapang mismo umano sa ikinasang pagdinig ng Kongreso sa usaping flood control si Curly Discaya na tila baga pinipilit na pinapaamin para lang madawit umano ang mga Duterte. Viral video nito umaalingasaw na ngayon sa publiko. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos tila ipilit na ikonekta sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang issue ng flood control sa Maynila, Representative Pastor Benny Abante muling napahiya kay Curly Discaya. Ito ang isa sa mga video na umani ng simpatya ng taong bayan matapos harapang tila supalpalin ng katotohanan ng may-ari ng St. Gerald Construction na si Curly Discaya ang mambabatas na si Pastor Benny Abante. Nang tila patunayan dito na hirap ang DPWH official maging ang regional director at mga kongresista na manghingi ng lagay sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa umaarangkadang build program nito noon. Sa kabila ng takot, matapang na hinarap mismo at tahasang sinagot ni Curly Discaya at tila nasampal ng katotohanan at tila napahiya si Pastor Benny Abante nang wala na itong mahita sa nasabing flood control project sa nakaraang administrasyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kahit anong pilit na ginisa ni Representative Benny Abante ay hindi nagpatinag at matapang na nanindigan pa rin sa katotohanan si Curly Discaya sa kabila ng banta sa kanyang buhay. At matapos umanong walang nahita ang mambabatas sa congressional hearing, lalong-lalo na si Benny Abante, ay tila kumalat sa mundo ng social media ang viral leak video na kung saan ay tila bagang hindi nakapagpigil at gigil na umano ang nasabing pastor at tila ginapang na mismo at nilapitan na sa nasabing hearing si Curly Discaya para lang umano sa pilitang paaminin kahit na nagsasabi na umano ito ng buong katotohanan. Panoorin ang viral leak video ni Benny Abante kung saan tila kitang-kita sa video kung papaano di umano pilit paaminin ng pastor si Curly Discaya para lang umano madikit ang nakaraang administrasyon sa usaping maanumalyang flood control ng bansa. Nasa kahaba-haba ng diskusyon sa flood control project kung sino-sino na ang tinuturo. Sa huli ay Duterte pa rin raw ang bagsak. Narito't panoorin ang full video. Sabi na ang totoo. Tapos na doon. Gusto ko munang basahin ang nakalagay sa Isaiah 56:11. So, malinaw to. Gusto kong makinig si Mr. Discaya saka yung iba nating mga ini-inquire dito. Ang sabi po dito Yea, they are greedy dogs which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Now, this was written about 2,000 years ago, but still very appropriate and very accurate sa ating panahon. Nakikita po natin, Mr. Chair, na itong mga allegedly corrupt na mga tao
na pinag-uusapan natin, wala pa sa impyerno, sinusunog na dito sa lupa. I just would like to tell them, there's still time for them to repent of their own sins, and come to the Lord Jesus Christ who can change their lives. But anyway, I'd like to continue with my questioning now. Namin naman niya na meron silang meeting bago yung Senado kahapon So I would like to find out, nabanggit mo, sino-sino yung nasa meeting na yon bago ka humarap sa Senado kahapon? Sino-sino nasa meeting? Mr. Diskaya. Your Honor, saan po meeting po? Ano po yun? Ang tinutukoy. Binanggit mo kanina, nung tinanong kita, over the weekend, did you attend a meeting para pag-usapan ang iyong pagharap sa Senado kahapon? You're under oath, binanggit mo, nakasama mo yung asawa mo, lahat na. Di ba? Tayo mo? Yes po, Your Honor. Ayan. So, inaamin mo na kayo ay nag-attend ng meeting bago yung meeting kahapon sa Senado. Kasama ko po yung misis ko nang mag-usap-usap po kami ng mga lawyers po namin. So, inaamin mo na meron kayong meeting kahapon. Before that, bago ka humarap sa Senado. Nagkaroon kayo ng meeting, di ba? Meron po, Your Honor, pero kami lang po, mga advisor po namin ng legal. Oo naman, sabi ko sa iyo, magsabi ka ng totoo So, yung nagpatawag ng meeting? Wala po, Your Honor. Now, of course, you both know na napakabigat ng kinakasangkutan mo ngayon. A case of plunder could be filed against you along with other officials. And this is the reason why you offered to be state witness. Tama ba ako? Yes, Your Honor. Kanina binabanggit mo sa mga question ni Congresswoman De Lima, na hindi ka pwede magsabi ng anuman. Sinabi mo pa na magkaroon tayo ng executive session dito. Ibig sabihin, may tinatago ka. Meron kang tinatago. The fact that you requested for an executive session and later on, nagbago yung salita mo, may tinatago ka. Wala po, Your Honor. Oo naman, Anyway, I'm sure you were advised not to be a state witness. Kinakailangan kayo ang least guilty. Tama ho ba ako? Yes po, Your Honor. So dapat maliit lamang ang participation mo sa buong conspiracy na yan. Yes po, Your Would you Honor. agree with me? Ito. Una, Mr. Chair, kayo ang kumukuha o sabihin na natin na nabibigyan ng proyekto. Tama, mali? Hindi po, Chair. Hindi po, Your Honor. Hindi ikaw ang kumukuha ng proyekto? Hindi ka nabibigyan ng proyekto? Your Honor, yung project po, pag nakuha na po namin, at saka po nila pinipilit Inamin mo na, kaming hingan. ikaw ang kumukuha ng proyekto. Your Honor, pag nanalo na po, anong nangyayari po ay hindi po namin may implement dahil po sa road right of way at saka mutual termination pag hindi po kami sumunod sa gusto Mr. nila. Chair, inamin na po ni Mr. Diskaya na sila ay kumukuha ng proyekto. Ngayon, ikaw ba mismo ang sumasali sa bidding? Hindi. Your Honor, sumasali po kami sa bidding. Ayan. Bidding po ang sinasalihan po namin. At kayo din ang nagbibigay ng mga tinatawag nating SOP. Kayo din nagbibigay. Your Honor, hindi po, ayaw po namin magbigay. Napipilitan lang po kami. Ano yan? Pakiulit. Ayaw po namin magbigay, Your Honor. Pero, ayaw nyo magbigay, pero nakakapagbigay ka. Ayaw mo. Pero nagbibigay ka, tama mali. Your Honor, labag po sa kalooban po namin ang magbigay. Oo nga, Mr. Chair, labag sa kalooban mo. Pero nagbibigay ka. Tama o mali? Your Honor, hindi po kami makakakolekta at saka road right of way problem at saka mutual termination po ang kakarapin ng project. Hindi po matutuloy. Okay, thank Mr. you. Chair, yun na lamang ang mga katanungan ko, palagay ko, atin ang nakikita ngayon, ang mga bagay-bagay na dapat po malaman natin. Gusto ko lang pong tanungin, nasaan po ba si Yusek Bernardo? Bakit di siya ba invited dito? I don't think he has been invited. He's no longer with the DPWH. I'd like to make a motion that we issue a subpoena to invite him. I think we have to invite him first. You have to invite him first before the subpoena. We will invite him to the next hearing. All right. And according to Section 11, Mr. Chair, Engineer Alcantara is guilty of perjury. I'd like to make a motion that we hold him in contempt.
Move to suspend, Mr. Chairman. Meeting suspended. Diniscuss po ni Congressman Jokno that Diskaya is only involved sa flood control. When Mr. Diskaya is not only involved in the flood control projects, but in many projects since the time of President Arroyo. Am I right, Mr. Diskaya? Yes po, Your Honor. Let me ask you, how many projects? Because you forgot to mention, you mentioned Noynoy, you mentioned GMA, you forgot to mention Duterte during the time of Duterte, which ikaw din ay contractor. Am I right? Yes po, Your So how many projects did you do? Not only flood control projects, ha? How many projects did you do during the time of the previous administration and how many years? Mr. Chair. Your Honor, okay lang po ba? I-calculate ko po yung mga documents po nung list ng mga projects. Hindi ko po masyadong ma-identify sa ngayon lahat. Sige po, we will confront you with the documents in due time. Thank you. Yeah, Mr. Chair, you could be able to produce to us and give to us the documents, but we just would like to find out by estimate how many projects, because we have been talking about we are only focused on 2022. We would like to find out. Mr. Diskaya has admitted, Mr. Chair, that he has been a contractor since the time of President Arroyo, President Noynoy Aquino, and of course, the former administration. So by estimate, Mr. Chair, I'd like to ask Mr. Diskaya, how many projects did you have during the time of the previous administration, and how many years, and how much with the project? Previous administration po, hindi po siya ganun karami. Hindi po ganun karami. Sabihin mo sa amin kung magkano. Actually, parang umaabot lang po yata ng estimated ko parang baka siguro po umaabot po siguro mga 2+ billion po yata. 2 billion. I was told that you were the #1 contractor in the previous administration. Yung data po, Your Honor, na nasa PCIJ, hindi po confirm po yun. Hindi po, parang pinagsama po yung panahon po ng previous administration ni Pinoy po. Ipapaalala ko sa iyo, Mr. Chair, under oath ka pa rin, ha? Alright. Now, we were told that you were the #1 contractor during that time. Do you admit that or not? You said you have 2 billion. 2 billion flood control projects. How about the other projects you had? Your Honor, basta accumulation po. Kaya po naging #1 po nung panahon na yon. Accumulation po yun nung mga yung mga previous administration po ng Well, you better Pinoy submit Hindi yan to us. totoo. Hindi yan totoo. Accumulation, edi ipa-plus mo lang yung 2010 to 2016 plus 2016 to 2022. Hindi ba? Ang pinag-usapan dito 2016 to 2022 eh. Oo. Magkaibang total yun eh. Sa dami mo ng pera, hindi ka marunong mag-arithmetic. Pwede ba yun? Huwag niyo kaming pinagloloko dito ah. Mr. Diskaya, Okay, nakikinig po ba kayo? Sige po, we will confront Ang you. dami niyong sasakyan. Pinagmamalaki niyo mga sasakyan niyo. Okay. Sasabihin mo sa akin, from 2016 to 2022, 2 billion lang ang project nyo, and that is only flood control projects. How about the other projects you had? Sige po. Your Honor, okay lang po ba na magkaroon po muna ako para sigurado po ako sa data ko? Sige po. No, we will confront you with the data in due time. Just one question to Mr. Diskaya, please. No, do you have more questions to Undersecretary Cabral? Diskaya lang. Thank you for your response, Undersecretary Cabral. Mr. Diskaya a moment ago said that he is willing to submit the documents of the projects that he had from 2016 to 2022. Di ba? Yes, we will require... I would like to make a motion to that. yes Mr. po. Chair. Well, firstly, we will require Mr. Diskaya to submit the list of all his projects with a specific line item and the amounts from 2016 to 2022, including all his 9 firms, no? And other related firms. Not only him, Mr. And also, sorry, but excuse me, also to the finish, DPWH and also the others. from the DPWH. Yes. But I would like to show something here that was written by PCIJ. Paki-ano nga sa about the Diskaya. Nakalagay po dito that Diskaya St. Gerard was Duterte admin's #1 contractor. Ayan, nandyan siya, oh. Oo. Let me read, Mr. Diskaya, no?
St. Gerard Construction, owned by the influential Discaya family, emerged as the #1 contractor during the Duterte administration's Build program, according to a September 2018 report by the PCIJ. From July 2016 to December 2017, St. Gerard secured 12.3 billion worth of contracts, despite having been suspended by the Department of Public Works and Highways over the submission of a spurious tax clearance document. PCIJ found that St. Gerard and 9 other firms cornered 68.5 billion pesos, or 14% of all DPWH awarded projects during Duterte's first 18 months. Several of these companies were previously blacklisted, suspended, or had owners facing graft cases, yet still managed to secure lucrative contracts. I'd like to ask Mr. Diskaya if he affirmed these findings of PCIJ. Mr. Diskaya, please respond. Your Honor, nirerespeto po namin yung ano po ng PCIJ, yung kanila pong paglalathala. I-confirm pa po namin ang data po namin, pero hindi po ganyan kalaki. All right. We will confront the Discayas with the specific number in a due time. Next to interpolate is Congressman Tino. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, una tanong ko lang po. Si District Engineer Alcantara po ay wala ngayon. Nasaan po siya? Mr. Chair? Sorry, can you repeat the question, please? D. Alcantara? I have questions for... Yes. Ay, okay. Thank you. Mr. Alcantara is here. Siya po yung una. Well, Engineer Alcantara, kanina may mga pinakitang pictures dito. So, siguro may mga follow-up questions lang po ako. No? Well, una po, tungkol doon sa mga pictures nung text exchange or chat exchange sa pagitan ni Senator Joel at ninyo. No? Again, pictures po yon na kinuna ni Engineer Mendoza. Tama po ba? Engineer, tama po ba? Di Alcantara? Yes po. Yes. At sabi niya, inutos mo raw sa kanya, nakunan niya, kaya meron siyang pictures. Tama po? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Hindi mo ma-recall. Pero galing po sa phone niyo yun. Hindi ko rin, baka po, Your Honor. Sige po. Okay po. Baka po. Hindi, makikita mo naman kung phone mo, hindi. Opo, galing po sa phone niyo. Okay. Engineer JP Mendoza, nandito po kayo? Okay. Yes, sir. Confirm ko lang uli. Ayon sa inyo, hindi raw po maalala ni Engineer Alcantara, pero ayon sa inyo, bakit kayo may picture nun? Nung mga conversations between Senator Joel Dao and Engineer Alcantara? Dahil disappearing message po yun. Pag in-screenshot po, mare-record po kasi na in-screenshot. Hindi pwedeng i-screenshot. So, kailangan kunan. Ganun po ba? Tama po ba? Yes po. Disappearing messages. Okay. At inutos sa inyo na kunan. Tama po ba? Pinapicturan po para after mapicturan, saka po babasahin. Pinapicturan. Okay. Sinong nagpa-picture? Si Boss Henry po. Si Boss Henry. Okay. So, una, nililinaw ko lang po yan, Mr. Chair, para malinaw na may consent yung pagkuha sa picture. Para hindi masabi na wiretapping ito or whatever. Ano? Okay, so mukhang ganun po. Okay. Ngayon, sa paliwanag po ni Engineer Alcantara, sabi nyo, yung context nun ay may CA hearing. Tama po ba? At nakasalang si Sec Bonoan at si Senator, sabi nyo, si Senator Joel ay humihingi ng multipurpose buildings. Tama po? Ang tanda ko po ay nagpapalo lang po siya sa akin na papalo po yung request kay SEC na multipurpose building po, mga barangay hall. Ilan po ang For additional. Hindi ko po masabi ko additional, Your Honor, kasi po papalo lang daw po yung request lang po. Ilan po, Your Honor. Okay. Nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at the time. Yun po yung sinabi nyo kanina. Yun po yung nabasa ko po sa pinalabas po nila, Your Honor. Okay. Hindi, kinukote kita. Yun ang paliwanag mo. No? Okay. At tama ba, pinarating mo kay Sec Bonoan? Opo, sinabi ko lang po na magpapalo lang po si Sen ng mga request niya po. Yun lang po. Okay, so una, kinukumpirma nyo po
na yung Sen Joel na nandun ay si Senator Joel Villanueva? I think so. Your Honor. Yes or no na lang po? Yes po, Your Honor. Yes. So kausap nyo, ka-text nyo with disappearing message si Senator Joel Villanueva. Tapos pangalawa, kinukumpirma nyo rin na si Senator Joel ay nagpapadaan ng mga follow-up sa inyo. Tama po? Nakikisuyo lang po na papalo po. Nakikisuyo po. At kayo naman, pinaparating nyo kay SEC. Yes po. Tama po. Pwede ba mapaliwanag lang bakit kailangan pang idaan ni Senator Joel sa inyo, District Engineer, ang kanyang request kay SEC? Sabi nga dun sa text, abay, majority leader daw siya, di ba? Hindi lang at CA member, hindi lang daw ordinaryong senator. So nagtataka lang ako bakit po kailangan idaan pa sa inyo para iparating kay SEC. Hindi ko po alam yung Hindi nyo na alam. dahilan niya. Actually, isang bayan lang po kasi kami. Nagsabi lang po siya sa akin na baka pwede papalo kay SEC yung kanyang mga request. Yun lang po. Okay. So, yan lang po ba ang pagkakataon na nagdadaan siya ng mga follow-up at request sa inyo? Yun lang pong time na yun, yung sa mga multipurpose building po. Kaisa-isang pagkakataon lang din nangyari yan, ha? Under oath po kayo? Yes, I think Yes. the following year, ang sabi niya lang po sa akin ay magre-request uli siya, pero wala na po kami naging usapan. Wala na po. Kasi po, kanina, sabi ni ADE Bryce na meron pong dinownload na 600 million pesos worth of flood control projects. According to ADE Bryce Hernandez, ay kay Sec Joel daw yon. Tama po ba? Isa-isa pa kanina, yung mga proyekto. Hindi ko po alam, Your Honor, kasi po, Hindi nyo na alam. sabi ko nga po, pag lumalabas na po sa GAA, wala po kaming knowledge doon kung saan po. Wala. Pero sa district, sa district mo yon. Yes, Your Honor, lumalabas Siyempre, po. lahat ng proyekto, alam mo. Yes, Your Honor. Tama, okay. At yung mga proyekto niya, alam din kaya ni Sec Bonoan ito? Hindi ko po alam dahil Hindi mo na alam. according to Secretary and even Yusek Cabral, na wala po kaming knowledge about the GAA po. Okay. At dun sa text kanina, mayroon pang pagbanggit. Magkita tayo bukas ba yon 6 p.m. sa JIL. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Pwedeng pakipaliwanag po yung bahagi na yon ng text. Sabi niya po sa akin na kung pwede makita po kami sa JIL. Meron, I think at that time, Saan po yung ano po yung JIL at saan po yun? Saan kayo magkikita? sa Bukawi po. Sa Bukawi. Ano yung JIL na yon? Ano yun? Simbahan ba yun? Ano yun? Actually, yung po school po nila, tapos School. may residence po yata St. Okay. Joel doon. So, just for the record, ang ibig po sabihin ng JIL ay Jesus Lord. Jesus is Lord. So, sa school po yon. I think po, yes po. Sa Bukawi. Okay. So, malinaw po yon. Meron kayong ganung relasyon. Masasabi nyo bang malapit ang relasyon nyo kay Senator Joel? Hindi po, Your Honor, kasi po, kung matatandaan nyo po, I think 2023 during budget hearing, parang nga po nagko-complain siya sa distrito namin. Mga ganun lang po. Pero we're not that close po. Hindi ko po siya personal na kaibigan-kaibigan. Magkakilala lang po. Not that close, pero ikaw pa ang kinokontak niya para mag-follow up kay Sec Bonoan. Hindi naman po. Ay, Hindi naman po. hindi. Kanina Yun lang. lang po. Na-establish na natin. Yun lang po, sir. Sige, hanggang doon na po muna. Ngayon, yun naman po tungkol sa picture. Kanina may pinakitang picture, yung malaking tumpok ng pera. Meron po isa doon sa district office daw, sabi ni ADE Bryce. Tama po ba sa district office niyo yun? Hindi ko po Yung mga iba't ibang tumpok ng hindi pera. ko po ma-recognize, sir. Hindi nyo ma-recognize. Sarili nyong opisina, hindi mo ma-recognize. Hindi ko ma-recognize, Your Honor. Sige, hanggang doon na muna. Yung isa namang picture, isang malaking tumpok nasa billiard, on top of a billiard table. Sabi nyo sa bahay daw yon, tama ba? Hindi po sa bahay ko, I think wala. Hindi ko sa po- bahay mo, sabi mo sa bahay. Hindi opisina yon, bahay. Hindi po ako ang nagsabi, Your Honor. Ikaw po ang nagsabi. Sinabi nyo kanina, yung pera na yan, yung nasa bahay, kayo po to, sinabi nyo lang kanina, yung nasa bahay, I think po na yan po ay pera ng contractor po na nakolekta gamit ang ibang lisensya. Yung po ang Lang po pagkakatanda ko. dinala at nagkatuwaan po na picturean po yan. Yes, Your Honor. It's not for the proponent, Your Honor. Wala pong ganun, Your Honor, na proponent. Yes, sir. Pero yun yung sinabi nyo kanina. Bilanggit ko po na yan po yung pera ng kontraktor na dinala po nung may-ari ng license. Okay. Pwede po bang ipaliwanag nyo? Medyo nalilito ako. No, dahil una, kino-confirm nyo yung picture, kino-confirm nyo na alam nyo yun, kino-confirm nyo na nandun kayo, di ba? At ang sinasabi nyo ay may tumpok na pera yung
kontraktor na nagpagamit ng lisensya? Pakipaliwanag po. Di po. Ang tanda po ko po dyan, may mga kaibigan po na nakikigamit po ng lisensya ng ibang kontraktor. Okay. Nagkataon po na yun po ay sabay-sabay na kolekta. Maraming, isa, dalawa, tatlong magkakaibigan po. Dinala lang po doon. Ako po yung huli na dumating doon. Nakita ko nga po na pinipicturean po ng mga kaibigan po. Ilan po? Mga kaibigan po. Okay. Okay, so ano po yung bakit po may pera yung nagpapagamit ng lisensya? Paki-explain. Hindi ko maintindihan 'yan. Yun po ay halimbawa po, natapos na po nung tao yung project po. Oh, Yung pong koleksyon ay dadaan po sa may-ari ng lisensya. okay. Tapos ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa po. Okay. So in other words, yung may lisensya, yun ang yun yung nanalo sa bidding Yes para po. sa proyekto, Opo. sa public works contract. Tama Yes po. po, Your Honor. Siya ang nanalo sa bidding, kayo nag-award sa kanya. DPWH. Yes po, DPWH. Tama po. Hindi necessarily ikaw mismo. DPWH nag-award dun sa nanalo. Pero yung nanalo, nagpapagamit lang ng lisensya. Tama po. Pwede pong, meron pong ganon, meron naman pong, ika nga po, nag-uusap na lang po sila. Pwede pong subcon, pwedeng ano. Pwedeng subcon. Okay. Pwede pong So, ganon. sabi mo, ito nagpagamit ng lisensya. Kaya Yes po. ngayon, ito na yung pera Opo. na binigay sa kanya. Paano po yun? Sige, paki-explain. Paano siya nagkaroon ng ganung karaming pera? Sino Hindi ko po- nagbigay sa kanya ng pera? Hindi ko na po ma-recall kung sino contractor, Your Honor. Kasi po, Sige, hindi sino. Basta yung Opo. pamamaraan na lang. halimbawa po, nagawa na po yung project, yung may lisensya po, nakakolekta na, Okay. ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa. Okay. So, yung may lisensya na nagpagamit, siya ang babayaran ng DPWH. Yes po. Tapos, syempre, kaya may pera. Di ba? Yes po. Yung pera na yan, ipamamahagi dun sa mga aktual na gumawa. Tama Yes po, po? Your Honor. Yun. Okay. Ngayon, legal po ba yan? Hindi ko po Naku, hindi mo alam Hindi ko kung po matandaan, legal o to be honest hindi. po. Legal, if district engineer ka, legal ba yon according to our procurement laws? Nagpapagamit ng lisensya? Sinasabi nila, ganyan daw ang modus din ng Diskaya, no? Sila naman po yung nag-uusap, Your Honor. Hindi naman po Sila kami. naman. Okay. Hindi po legal yon. Okay. Hindi nyo ba alam yon? Yes, Your Honor. Alam nyo o hindi? Hindi ko po alam yung usapan nila. Hindi, alam nyo ba kung legal o hindi yung papagamit ng lisensya ng Alam iba? ko po, illegal. Okay, bakit po nagpapagamit ng lisensya? Ba't kailangan may ganon? Hindi ko po alam doon sa may-ari. Maari Hindi mo pong alam sa may-ari. yung sinasabi po, unlike kahapon po ni Oh. Miss Sally, thereafter po kung magamit, meron pong royalty tinatawag. Okay, Yun hindi Your po ba kaya nagpapagamit dahil yung mga aktual na gagawa ay hindi qualified? Tama po ba? Honor. Possible po. Possible po. Bakit ikaw po yung taga DPWH parang lumalabas? Mas marami pa akong alam sa iyo eh. Hindi na ako makapaniwala nito ha. Pero ganon. Ngayon, illegal po to. No? Bawal yan. Kasi ibig sabihin, posibleng nagpapahiram ng lisensya. So yung nanalo sa bidding, inawardan nyo ng contract, licensed, qualified. Pero yung gagawa, hindi dumaan sa qualification. Tama po ba? Tingin ko po, Your Honor. Tingin niyo po. Tama. Kaya nga sinasabi nating illegal. Ngayon, ang punto po, nandun kayo, alam nyo kung ano nangyayari, nandyan na ang pera na ipamamahagi, ano po ginawa nyo? Sabi nyo, katuwaan lang, pinicturan. Yun po ang pagkakatanda ko. Yun po ang Tapos sabi mo, mga kaibigan mo yun. Sinabi mo kanina, Yes, Your kaibigan Honor. mo. Opo. Okay. Okay. Thank you. Thank you po dun sa mga pagsagot sa mga tanong na yun. Okay. Dahil kaibigan nyo, ibig sabihin, yung pera na yan, sabi sa bahay. So malamang, bahay yan, nung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Tama po. Kaya nasa kanya ang pera. Tama? Tingin ko po, hindi po bahay ng kontraktor na nagpagamit. Hindi po. Bahay nino. Bahay po nung nakigamit po ng lisensya. Tingin ko po. Doon po dinala. Doon dinala. Yes, Honor. Tapos kaibigan nyo yun. Kakilala po. Kilala. O pwede pang pangalanan nyo. Actually po, pagkakatanda, hindi ko po matanda kung sino-sino po, Your Hindi na Honor. matandaan. Okay. Opo. Hindi na matandaan. Kaibigan mo hindi mo matandaan. Marami pong mga nangungontrata po doon na sila po ang nag-uusap, Your Honor. So hindi ko na po pinakikialaman po yung kanilang transaksyon, Your Honor. Okay. Mr. Chair, Until such if I time po may I na- interject? Yes po. Sige Germaine, po. this is Germaine. Mr. Chair, may I interject? Just that's germane to the line of questioning of Opo. Congressman Tino, if I may Sige po. be allowed. I mean, Chair. Yes. Tanungin ko lang po yung may mga contractors dito, no? Kasi the payment, which by the way, ang alam ko is that hindi dadaan sa DPWH district engineer yan.
Dumadaan po yan doon sa account nung contractor. Okay. Ang tanong, bakit nasa kanya at siyang magdi-deliver doon sa contractor? When in fact, the process of payment is that the payment directly downloaded to the contractor's account. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!